Kasundon ni Kristo, ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghihingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, at nagkasama-sama tayo muli. Tinawag tayo ng Panginoon upang lalo nating ipagdiwang ang pag-ibig niya kay Kristo. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pakibati nga inyong katabi, good morning. Sabihin mo sa katabi mo, God bless you. Tinignan ka ba ng katabi mo? Ngumiti ba siya? Gaano ba tayo tumuring sa ating kapwa? Naalala ko po nung ako'y seminarista at kami ay nasa isang exposure, ay kami po'y nagpunta sa isang simbahan at nagpunta ako doon sa opisina at hinahanap ko, gusto ko sana makausap yung pari, yung kura. Kaya tinanong ko yung nandun sa may opisina, sabi ko, "Nasaan po si Father?" Ang sagot sa akin "Maat pa." Sa mga medyo mas matanda, alam nila yung maat pa. Kala ko, niyatawag niya yung nanay at tatay niya, maat pa. Ano po? Malay ko at pakialam ko. Nakasagot na ba kayo ng ganoon? Malay ko
at pakialam ko. Delikado raw po ang sagot na yon. Hindi makakristyano ang sagot na iyon. Malay ko at pakialam ko. Ibig sabihin nun, wala kang interes umalam, wala kang interes magmalasakit. Kamusta na yung kapitbahay mo? Malay ko at pakialam ko. Kamusta na yung kasama nyo sa samahan ninyo, sa organisasyon ninyo? Malay ko at pakialam ko. Kamusta na yung biyanan mo? Sumalangit nawa. Hindi ho, no? Malay ko at pakialam ko. Hindi raw ito dapat namumutawi sa isang Kristiyano sapagkat tayong lahat tinatawag, sabi nga ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, na magmahal. At alam nyo, mas nakalulungkot pag tinanong mo ang magulang, siguro nga hindi nyo sasabihin yung salitang malay ko at pakialam ko. Pero minsan, ang maisasagot natin, hindi ko alam. Kamusta na ba yung anak mo? Hindi ko alam. Dahil baka abala ka sa trabaho mo, abala ka sa mga ibang alalahanin mo, hindi mo alam yung anak mo, nagbibinata na, tuloy nababarkada na, nasangkot na sa droga, napapaaway na sa eskwela, masyado nang naa-addict sa internet, masyado na palang nadidepress, nalulungkot, nabubuli pala sa eskwelahan. Hindi mo alam. Pero pag tinanong ka, kamusta na ba si Tanggol? Ayun, nasa kulungan. Kaya pag may nagtatanong sa akin, Father, nakikita mo ba si Tanggol? Wala siya sa Quiapo. Nasa kulungan siya ngayon. Pero yung latest episode, alam mo. Nakakalungkot. Alam mo ang latest chika sa showbiz. Sino ang huling nagkahiwalay na artista? Sino ngayon ang magkasamang artista? Pero hindi mo alam kung ano na nangyayari sa pamilya mo. Wala ka nang pakialam sa nangyayari sa bayan natin. Malay ko at pakialam ko. Huwag sanang mamutawi iyan sa ating mga labi. Walang tunay na deboto ni Jesus Nazareno na nagsasabing, malay ko at pakialam ko. Sapagkat ang isang tunay na deboto ni Jesus Nazareno nag-uumapaw sa pag-ibig. At ano raw ang pag-ibig? Marami raw pakahulugan ng pag-ibig. Ngunit masasabi din natin, ang pag-ibig ay pananagutan. Ang isang pangalan din ng pag-ibig, pananagutan. Kaya pag sinabi mo sa isang tao, iniibig kita, minamahal kita, ang ibig sabihin din daw po nun, pananagutan kita. Tandaan po natin yun, ha? Hindi yung pag-ibig labing-labing lang o masyadong very sweet, no, very romantic. Pero ang mas malalim na kahulugan ng pag-ibig, pananagutan kita. Responsibilidad kita. Kaya ang mag-asawa, pag kinakasal kayo, pag sinabi mo sa asawa mong, minamahal kita, mamahalin kita, ibig sabihin din nun, pananagutan kita. Nakita niyo yung pagkakaiba ng punto kanina? Ang pag-ibig ay pananagutan. Pero ang ibig sabihin din daw nun, pananagutan kita. Kaya pag nagkaanak ka, minamahal mo yung anak mo, ani mo'y sinasabi mo sa anak mo, pananagutan kita. Ano man ang mangyari sa iyo, habang ikay lumalaki, pananagutan kita. At dahil nga tayo'y mga deboto ni Jesus Nazareno, tayo'y mga Kristiyano, ngayong linggo, sabi ko kanina, tayo'y simbahan.
magkakapatid kay Kristo. Kaya't sasabihin din natin, alaumbaga sa ating buhay, ang kapwa ko, pananagutan ko, dahil mahal ko ang kapwa ko. Diba? Kaya meron tayong kasabihin dati, kapwa ko, mahal ko. At ang ibig sabihin din nun, kapwa ko, pananagutan ko. At nakita niyo po yung ugat ng salitang pananagutan. Ano raw ang ugat nun? Sagot. Kaya ibig sabihin nun, sumasagot tayo sa ating kapwa. Kaya nga sabi ko kanina, hindi bagay ang salitang malay ko at pakialam ko. Kasi hindi ka sumasagot. Pag yan ang sagot mo, malay ko at pakialam ko. Dahil ang tunay na nagmamahal, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na naniniwala kay Jesus Nazareno, sumasagot. At ano ang tunay na sagot? Ang tunay na sagot ay yung tumutumbas sa tanong. Di ba? Kasi pwede kang sumagot, pero lihis yung sagot mo. Pag sinabi mong, anong oras ka umuwi kagabi? Yan nung may mister mo. Sumagot naman yung mister, ano oras ka ba natulog? Ang layo ng sagot, di ba? Pag tinanong mo yung kaibigan mo ngayong linggo, ang ganda ng postura mo, maganda ba yung suot ko? Bagay ba sa akin? Ang sagot mo, ang bait-bait mo, kumare. Hindi mo kasi masabing maganda siya. Lihis yung sagot mo. Pero dapat ang sagot mo, tumutumbas sa tanong at pangangailangan. Kaya pag may lumapit sa iyong tao, sabihin, nagugutom po ako. Hindi mo isasagot, ipagdarasal kita. Ang kailangan niya, pagkain. Tapos sasabihin mo, ipagdarasal kita. Ang tunay na Kristiyano, tumpak ang sagot sa tanong at pangangailangan. Kung kailangan ng bayan natin katotohanan, ang sagot natin, katotohanan, hindi fake news, hindi kasinungalingan. Kung ang kailangan ng anak mo, may makikinig sa kanya, hindi ang sagot mo, dadagdagan ko yung allowance mo, sige, kasi hindi kita makakasama, hindi ako makaka-attend sa meeting, hindi kita mapapanood sa programa, sige, o ito, dadagdagan ko na lang yung baon mo, bibili na lang kita ng laruan. Hindi yan ang kailangan ng anak mo. Kaya kung sasabihin mong sagot kita, ang sagot mo ay yung pangangailangan ng kapwa mo. Kaya kanina ang ibig sabihin daw ng pag-ibig, pananagutan. Kapwa ko, mahal ko, kapwa ko, sagot ko. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, sagot kita. Yan, parang ayaw nyo sagutin yung katabi ninyo, no? So, ibig sabihin no kasi, no? Di ba? Ang pag-ibig ay pananagutan. Pananagutan kita. Kaya ibig sabihin nun, sasagutin kita. Kaya pag may sumabi sa iyo, kailangan ko ng tulong, sasagot tayo. Hindi natin sabihin, pakailam ko. Hindi naman ako yung nasunugan. Hindi naman ako yung walang pera. Hindi naman ako yung may sakit. Hindi naman ako yung namamroblema. Kaya nga, di ba, nandito tayong lahat. Puno tayo. Ang lakas ng loob natin pumunta kay Jesus Nazareno kasi alam natin, mahal na mahal tayo ni Jesus Nazareno. At paano tayo nakakatiyak na mahal tayo ni Jesus Nazareno? Sumasagot siya sa atin. Hindi niya sasabihin sa atin, malay ko sa'yo at pakialam ko sa'yo. Ang bigat-bigat na nga ng krus dito tutulungan pa kita. Hindi, di ba? Naniniwala tayo. Pag umaharap tayo kay Jesus Nazareno, sinasabi din niya sa atin, mahal ko kayo, kaya sagot ko kayo. Kaya sasagutin ko ang inyong mga dasal. Sasagutin ko ang inyong mga kahilingan. Ang mga naniniwala na sasagutin ni Jesus Nazareno ang kanilang mga dasal, pumalakpak ng mas malakas.
O yan, sabihin ni Jesus sa Nazareno, ang daya nyo, pag ako gusto nyo sumagot, kayo hindi kayo sumasagot. Kaya dapat tayo rin sumasagot. Ulitin ko, kapwa ko, mahal ko, sagot ko. At ano ba ang kailangan? Ano ba? Sabi ko nga kanina, nangangailangan tayo, nagugutom tayo, nauuhaw tayo, nalulungkot tayo. Pero ano ro ba ang pinakamalalim na pangangailangan ng isang tao? Ang pinakamalalim nating pangangailangan, kaligtasan. Yun daw ang pinaka-importante. Kaya nagdadasal kayo ngayon ng pangangailangan ninyo. Huwag niyong kakalimutan, ang pinakamahalagang pangangailangan ng isang tao, kaligtasan. Nagdadasal ka magkapera, pero kung hindi ka naman maliligtas, aanin mo yung pera. Iwan ka rin dito. Iiwan mo rin yung pera mo pag ililibing ka na. Pinagdarasal mong maging malusog ka, okay lang yan. Pero maliligtas ka ba? Aanin mo yung may mga muscle ka. Aanin mo yung malusog na malusog ka. Impyerno naman ang bagsak mo. Pagdarasal mong maangat ka sa posisyon, bigay nga sa iyo yan ni Lord. Kung yan na maging dahilan ng kaparusahan mo, sayang din. Ang pinakamahalagang pangangailangan natin, kaligtasan. At dahil sabi nga natin, kapwa ko, mahal ko, sagot ko, tutulungan natin ang bawat isang maligtas. At papaano mo raw tutulungan ang kapwa mong maligtas? Igabay mo siya sa mabuting landas. At ang isang paraan para maihatid mo siya sa tamang landas, pag nasa maling landas siya, itama mo siya. Kung mahal mo daw at sagot mo ang kapwa mo, itama mo din ang kapwa mo. Kung alam mo yung anak mo nalululo na sa masamang bisyo, pero hindi ko pagsasabihan, baka magalit sa akin yung anak ko mahal ko, ayokong, baka hindi na niya ako mahalin. Hindi yan tunay na pagmamahal. Kung alam mo yung matalik mong kaibigan, nangangalon niya na, ikaw pa ang kinawang abay sa kasal noong kinasal siya. Pero ngayon, alam mo, may number 2 siya, may number 3 pa. Baka magalit kumpare sa akin Masira yung pagsasamahan namin. Tahimik na lang ako. Wag na lang ako makikialam. Hindi mo tunay na mahal yung kumpare mo. Kasi hindi mo siya tinatama. Hindi mo siya tinutulungan maligtas. Kung alam mo na yung kaopisina mo, nangungupit, pero tahimik ka lang, malay ko at pakialam ko, hindi ka tunay na nagmamahal kasi hindi mo siya tinutulungang maligtas. Kung alam na natin yung bayan natin, ang dami ng korupsyon, ang dami ng kasinungalingan, ang dami ng kasamaan, ang dami ng kabastusan, pero wag na tayo makialam dyan. Maggulo lang yan. Hindi ka tunay na nagmamahal sa bayan. Sapagkat ang tunay na nagmamahal, tumutulong sa kaligtasan. Mahirap po yun. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, yun ang tinuturo sa atin ni Jesus Nazareno. Harapin mo muna yung kapwa mo. Sabihin mo sa kanya yung pagkakamali. Tumingi ka ng tulong pagkatapos pag hindi pa rin. Tumingi ka ng tulong sa simbahan. Pero ang pinakamalalim na dahilan dito, gusto natin itama. Kasi nagmamahal tayo. Kaya sinasagot natin siya. Hindi natin maatim na mapahamak ang kapwa natin. Mapasama ang kapwa natin. Hindi ka tunay na kaibigan, hindi ka tunay na kasamahan, hindi ka tunay na Kristiyano kung hindi mo tutulungan din maligtas ang kapwa mo. Kapwa ko, mahal ko, sagot ko. At kung mananatili ka lamang na, ayoko makialam, ayoko diyang magsalita, ayoko nang madamay pa dyan,
may babala ang ating mga pagbasa ngayon. Sabi nga ni Ezekiel sa unang pagbasa, para daw tayong lahat mga bantay. At ano raw ang ginagawa ng bantay? Nagbibigay babala. Doon sa Israel, yung mga bantay daw, nasa parang ganito, nasa mataas. Malayo pa lang, nakikita nila. Pag may kaaway na darating, pag may nakita siyang kaaway, hihipan niya ang trumpeta. Babala sa mga tao, parating na ang kaaway. At sabi nga ni Ezekiel, kung ang isang tao napahamak dahil hindi ka nagbigay babala, sabi raw ng Diyos, ikaw ang pananagutin ko. Naku, nakakatakot pala. Kung hindi siya magbago, bagamat nagbabala ka, absuelto ka. Kasi nagawa mo na yung dapat mong gawin. Pinaalalahanan mo na siya. Kaya huwag kayong matakot. Sabi mo, hindi naman makikinig sa akin yan eh. Huwag na kayong mag-alala. At least pagharap nyo kay Jesus sa Nazareno, sabi mo, Panginoon, sinabihan ko naman yung asawa ko. Pinaalalahanan ko yung anak ko. Sinabihan ko po yung mga kasamahan ko. Hindi po sila nakinig. Anong sasabihin sa inyo, Jesus sa Nazareno? Okay lang yan. Hindi mo nakasalanan yan. Nagawa mo na ang dapat mong gawin. Pero kung nanahimik ka lang, sasabihin sa inyo ni Jesus Nazareno, bakit napahamak ang asawa mo? Yuko ka, sabihin mo, nahihiya po kasi akong itama siya. Bakit ngayon mapapahamak yung kumpare mo at kumare mo? Wala po kasi akong pakialam sa kanya noon eh. Lagot ka. Kasi pananagutan natin ang ating kapwa. Kaya nga pwede rin daw nating sabihin, kapwa ko, mahal ko. Kasi pag hindi ko siya minahal, lagot ako. Sabihin mo nga sa katabi mo, lagot ka. Pag hindi ka nagmahal, lagot ka. Lagot ka kay Jesus Nazareno. Kasi nga, pananagutan mo ang kapwa mo. Bakit tayo kailangang managot at magmahal? Sapagkat una sa lahat, tayo'y minahal ni Jesus Nazareno. Dahil una sa lahat, tayo'y sinagot ni Jesus Nazareno. At higit sa lahat, hindi na tayo lagot sa kasalanan dahil inako na ito ni Jesus Nazareno. Kaya wala tayong maikakatwiran, maipapalusot na malay ko at pakialam ko. Sapagkat si Jesus Nazareno, minahal niya tayo at sinagot niya tayo. At kung tayo'y tunay na sumusunod sa Kanya, natututo din tayong sumagot at magmahal sa ating kapwa. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at minahal nyo kami. Salamat po at sinagot nyo kami. Tinatanggap namin ngayon ang iyong pagmamahal upang kami din matutong umibig at sumagot sa pangangailangan ng aming kapwa. Minsan po natutukso kami na sabihing malay ko at pakialam ko. Minsan po natatakot kami, tinatamad kami, umaatras kami upang tulungan ng aming kapwang mapatuwid ang landas. Ipaalala niyo po sa amin na ang kapwa namin, pananagutan namin, sapagkat kaming lahat ay mga kapatid mo, kaming lahat ay mga alagad mo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.